Magandang araw mga kapiso Wi-Fi. Sa video ito, ituturo ko po kung paano mag-reflash ng LPB image sa ating piso Wi-Fi gamit po ang ating cellphone. Pero bago po natin simulan ang video ito ay intro muna tayo guys. So ayun na nga guys, sa latest na video ko po nag brown out po at nakorap po yung ating SD card. So sa video ito po ay i-reflash o i-flash po natin yung LPB image na VLAN ready sa ating SD card. So tara po at kunin po natin yung SD card natin sa loob ng Vendo. So tara po. So ito po yung loob ng ating Vendo at andun po yung ating SD card. Yan po. Tara po at kunin po natin. Sa pagkuha po ay ipipindutin nyo lamang po. Ayan. Tapos hugutin nyo po para matanggal. So ito po yung mga kakailanganin natin. So ito po yung cellphone, yung ating SD card po sa ating piso Wi-Fi Vendo, at saka po yung card reader po para po ma-read yung SD card po natin sa ating cellphone. So unbox po muna natin yung ating SD card na binili po sa Shopee. So ilalagay ko na lamang po yung screenshot kung saan ko po siya nabili at kung magkano po yung ating OTG card reader na Type-C po. So tara po at unbox po natin yan. Magagamit po tayo ng gunting. Mag-ingat po sa paggamit ng gunting. So naka-bubble wrap po siya. So very good po yung ating selling. At secure na secure po yung ating in-order at hindi po agad-agad masisira pag naka-bubble wrap po. So TYP, thank you po. So ito po yung gagamitin nating card reader po. Ayan. So dito po yung micro SD card. Ito po yung SD card. Ito naman po yung pang USB po. So ito po yung Type-C. So yung iba po ay micro USB po yung gamit. So in my case po Type-C po yung gagamitin ko. Ayan, so ito po yung ating cellphone. So ito po yung mga kakailanganin po nating application. So dapat po, ayan, mag-download po kayo ng H-Droid. Ayan po. So dito po sa Play Store na da-download yan. Click lang po yung Play Store, saka click yung search. Search nyo lamang po H-Droid. Ayan po siya guys. So in my case po, na-install ko na po siya. H-Droid ISO to USB writer. Ayan po. So ito po siya. So kakailanganin din po natin ng kahit anong browser po. So in my case Chrome browser po yung gamit ko. And then kailangan din po natin ng Zarchiver po yung gamit ko para po ma-extract po yung i-download nating image ni LPB po. So punta po tayo dito sa Chrome. Ayan. Then type po natin dito LPB pisowifi.com. Ayan po siya guys. Then hit enter lang po. And then punta po tayo dito sa Orange Pi 1 image. So in my case po naka Orange Pi po ako. So yung iba po
pag naka-Raspberry Pi po yung kanilang board, ito naman po yung pipiliin nyo. So in my case, Orange Pi 1 po yung gamit ko. Click po natin yan, and then click po natin tong pinakaunang link. Ito. Pili lang ng email, guys. And then dito, guys, piliin po natin yung Orange Pi PC1. Ito po siya. Ito po. So yung previous image po natin ay naka V15.3 po tayo. So mas stable po si 15.3 kaysa sa latest na image po ni LPB. So in my case po, magpapalit po ako ng image. So gusto ko naman po yung VLAN ready naman po. So try po natin mag VLAN sa ating piece Wi-Fi. So click po natin to, VLAN ready. And then dito, as you can see, dalawa po yung nakalagay. So copy of VLAN tag 13. Ito naman po, copy of VLAN tag 13 din po. So disregard nyo lang po ito, guys, kasi po ito po ay image lang po, or picture lang po. Try po natin. Ayan, guys, picture lang po siya, guys. So back po natin. Pipiliin po natin itong pinakauna po, copy of VLAN tag 13 V15.3. So yan po yung ida-download po natin. So click po natin yan. Ayan. So nag-start na po siyang mag-download. So yung size po niyan ay 1.4 gig. Ayan. So ipopost ko po muna itong video at babalikan ko po mamaya pag malapit na pong matapos yung ating pagda-download. So ayun, malapit na siya, guys. Yan, so 99% na po. Ayan. As you can see, guys, nagpop up po yung open with. So in my case po, may Zarchiver na po ako. So open po natin yan gamit po ito, Zarchiver. Ayan, click po natin. And yun po yung ating VLAN tag 13 na LPB image po. Yan po, guys. Yan. Click po natin to, and then click po natin tong extract. Ito po sa baba. So gawa lang tayo ng folder para po ma-extract yung ating dinownload. New folder po. And ayun na siya, guys. Click OK lang. Ayan. So pindutin po natin ito. May down arrow na yan para po ma-extract dyan sa folder na yan yung ating dinownload na image po, or yung zip file po. Ayan. So extracting na siya, guys. Ayan po. So successful na po yung ating pag-extract. So next naman po na ating gagawin ay ilalagay na po natin yung ating SD card sa card reader tsaka sa ating cellphone. So tara po.
siya guys. Yung iba po nakakalimutan po nilang i-open ito, yung kanilang OTG. Ito po, dapat po naka-open po yan. Yan po, OTG, para po ma-read po yung OTG no, o yung SD card nyo po. Yan, proceed na po tayo. Pupunta po tayo dito sa H-Droid. So open po natin yung H-Droid na dinownload natin kanina. So yan po yung H-Droid. Ayan. So click po natin ito, Write Through Image or ISO. Click po natin yan kasi po yung sa baba pang Apple po yan and beta po yan. So click po natin to, pinakauna. Ayan siya guys. So i-locate natin yung dinownload natin kaninang image po ni LPB na nakabilan, ready na po. So ito po yun. Dapat po yan ay naka-image file po. Yan, click po natin. And then yun na nga guys yung ating device. Ito po yung ating SD card or yung ating OTG. So na-read na po siya. So ito po yun, generic mass storage device. Ayan po. So click lang po natin yan. Ayan. So H-Droid, allow H-Droid to access mass storage device. Click lang po natin tong okay. Ayan. So yan na siya guys. Ito na siya. So ready to write na po tayo. So selected image. Ayan. May image na tayo. May device na tayo. Oh, yan na po. Nabasa na po. Yung 16 gig. Oh, naka-indicate po dito. 16 gig. Yung ating SD card. Class 10 po. So pagkatapos po nyan, naka-select na po kayo ng image. Saka yung storage po. Or yung kung saan po ipa-flash yung ating LPB. Which is dito po sa ating SD card. Next naman po nating gagawin ay pipindutin po natin ito, itong down arrow na to sa may gilid, sa may bottom right corner po. Pindutin po natin yan, and then may lalabas po ulit, warning, if you continue the selected image will be written and all data stored on the USB drive will be lost forever. So pindutin po natin itong flash image para po ma-flash na po yung image sa ating SD card. Ayan, as you can see, punta siya dito guys. As you can see, nawala po. Ayan, so nag-pop up na po siya guys. Ayan. So nagpa-flash na po yung ating image, and ipopost ko po ulit itong video kasi medyo matagal po ito, and babalikan ko po kayo mamaya pag malapit na pong ma-flash yung ating image. So ipopost ko po muna itong ating video. So ayun guys, tapos na tayo sa pagpa-flashing. So unfortunately guys, hindi ko po na-videohan yung pag natapos ng pag-flash kanina ng ating H-Droid. So all goods na to guys. Ang kailangan na lang natin gagawin ay tanggalin to, and then ito yung kanyang SD card, at ikakabit na lang po natin doon sa ating piso Wi-Fi bendo. So tara po at ilagay na po natin. So yan po yung ating board, yung ating Orange Pi 1, at ibabalik na po natin itong ating SD card. Ayan, tulak nyo lang sa guys.
Tapos tutunog na siya, mag-click na po siya. So yun po yung ating SD card. Yan. Kung naka USB to LAN po kayo ay plug and play na lang po yan and okay na po yan. In my case po ay nag-switch po ako from USB to LAN to VLAN ready, kaya po hindi po gagana yan kasi po hindi pa po na-configure yung aking access point as VLAN. So sa next video ko po ay ituturo ko naman po kung papaano mag-reset ng TP-Link EAP110, at sa ibang video po siguro ay ituturo ko naman po kung papaano mag-configure ng TP-Link EAP110 as VLAN ready naman po na nakatag 13 sa ating LPB at gamit po ang ating cellphone. So that's it guys, maraming salamat po sa panonood and please subscribe po sa aking channel Ondong TV. Hit nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload na mga videos. Maraming salamat po and peace out!